Nangako si Senator Erwin Tulfo na hahabulin ang mga may nasa likod ng mga nagsasamantala kaugnay ng sitwasyon dyan sa gitnang silangan kaya't nagkakaroon ng tuloy-tuloy na labis na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyang diin ng opisyal sa Senate Committee on Foreign Relations hearing kaugnay naman sa pagharap ng ilang mga opisyal at mga pangunahing nakakaranas ng epekto ng price hike. Tanong tuloy ni Tulfo, bakit daw agara ng pagpapatupad ng price hike gayong mayroon ding reserbang supply ng langis sa ating bansa. Tinanong din ng naturang senador ang Department of Energy kung akma pa rin ang itinataas na presyo ng mga produktong petrolyo batay sa pagtaya at pagsusuri ng mga ahensya, partikular na ng naturang tanggapan. Ayon naman sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director na si Attorney Rino Abad, akma pa rin naman ang naturang presyuhan dahil talagang matindi ang mga paggalaw ng presyo sa petroleum products bago pa man ang kaguluhan matapos na pumutok nga ang sitwasyon dyan na nagkaroon ng digmaan ay lalo pa itong lolobo. Kabilang naman si Abad sa mga dumalo sa naturang Senate hearing at yan ay kaugnay pa rin ang pagpapaliwanag doon sa magiging posibleng epekto ng kaguluhan sa Middle East hanggang dito nga sa Pilipinas po yung impact. Narito ang naging bahagi ng pahayag ng Department of Energy Director Rino Abad sa pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo. Chair, yan ho ang estimate. Okay. But of course, we're waiting for the actual implementation ng mga oil companies. At for the longest time, ini-emphasize ho natin na ginawa na ito before na nag-staggered price adjustment ang mga oil companies. In the case also of Ukraine, Russia. So, yan ang Pero 79 na kamo ngayon po ang presyo, di po ba, ng diesel per liter? Kung estimate ho namin. Estimate po ninyo. Opo. So, pag po pumayag ang mga oil company ng staggered, hindi ho yan, kasi isang Hindi bagsaan. aakyat Kasi ng 80. kinukompute ho namin yung totoong impact sa mga tanong po ninyo. So medyo matagal pa itong 80 na tinitingnan ho Kung ninyo. mag-implement lang sila, spread out nila for 2 weeks, then Okay. kalahati lang ho nung 18 peso na increase supposedly dun sa diesel ang ma-implement, mga 9. So 9 plus 62, aabot. Sa mga 71. Yeah. Bahagi yan ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo dito kay Director Rino Abad. Pati nga sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng aabot ng hanggang 80 pesos o hihigit pa ang kada litro ng presyo ng diesel sa susunod na linggo batay na rin sa resulta ng 4 na araw na trading. Maaaring papalo pa sa 70 pesos ang kada litro ng presyo ng gasolina. At ayon nga kay Director Abad, nakausap na nila ang malalaking petroleum companies kung saan ay maaari ay paunti-unti ang magiging pagpapatupad ng price hike. Sa ngayon ay hinihintay pa ang mga kasagutan ng naturang mga kumpanya at umaasa ang Department of Energy na papayag ang mga ito kinalaunan para sa unti-unti lamang na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito pang patuloy na pag-usisan itong si Senator Erwin Tulfo kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Pinapakiusapan niyo ba sila na baka pwedeng i-stagger naman para... Opo. Para kahit paano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap. Ano po ba yun? Opo. Parang Maliwanag. killing me softly. Ganun din, papunta na tayo. Isang bagsakan, Yeah. bonus, dahan-dahan, papunta rin doon. Bali, baka pwede pakiusapan na. Yun ang inaantay mga kababayan natin. Parang we're at the... Lagi ang mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo kay dito kay Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. At sa latest data nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng ating oil price monitoring ng Bombo Radio Philippines, ang presyo ng diesel ay maaaring umakyat ng 20 piso kada litro. Take note, 20 piso ang kada litro na magiging aumento. Yung gasolina naman ay nasa 10 piso, 10 pesos ang kada litro ang magiging dagdag sa presyo ho nito. Sa kerosene ay hindi pa pinal ang data na inilalabas, ngunit may mga initial reports na posibleng papalo ito ng mas mataas o lagpas pa sa 30 pesos ang kada litro na magiging aumento. Gayunman, maaari naman itong bumaba pa batay na rin sa ilang kondisyon na tinitingnan ng mga eksperto.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.